Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi siya mastermind kundi isang biktima. Yan ang giit ni Alice Guo, sabay sabing handa niyang ituro ang anyay most guilty kaugnay ng mga iligal na pogo. At nang pagbigyan sa hiling niyang executive session, sinabi ng isang senador na may napala sila rito. Humarap din ang umunoy karelasyon niyang si Suwal Mayor Dong Kalugay na nausisa sa pagdami ng ari-arian at dumagda sa waiver para buksan ang kanyang bank account. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Mel, Emil, Viking, alam mo ngayong araw po na ito ay naghahanda na yung komite ng Senado para tapusin ang kanilang mga pagdinig kaugnay nga sa Pogo. Katunayan, sa susunod daw na pagdinig ay maring yun na ang pinakahuli. Pero sa pagdinig ngayong araw, sinabi po ni dismissed Mayor Alice Guo na hindi siya mastermind kundi isang biktima. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Yan ang sinabi ni dismissed Banban Mayor Alice Guo sa pagdinig kanina ng Senado tungkol sa mga illegal na pogo. PON, no, ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung mayroon man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung mayroon man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So, hindi kayo most guilty. Meron pang mas guilty. Kumbaga may mastermind pa talaga. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Kanina muling naungkat ang hiling niyang executive session para masagot niya ang mga tanong ng mga senador kung sino ang tumulong sa kanyang makalabas ng bansa. Nababahala raw kasi siya sa kanyang kaligtasan kaya hindi lang tarang nakapagbanggit ng pangalan. Dumating pa sa puntong pinasulat sa kanya ang pangalan ng tumulong sa kanya na kalaunay inilarawan ng ilang senador na isa sa mga utak ng illegal na pogo activity sa bansa. Naisip ng ilang senador na ito na ang tamang panahon para sa hiling na executive session ni Guo. Pero sabi ni Guo, hindi niya kasama ang kanyang lead counsel. Gusto ko po sana kasama po yung counsel ko po, yung lead counsel ko po sana. So sa next and Opo, possibly next po. last hearing na lang Opo. natin. Kaya kinumbinsi siya ng mga senador. Total, daroon naman daw ang iba niyang mga abogado. Huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan. Pumayag na rin si Guo kaya natuloy ang executive session na tumagal lang ng ilang minuto dahil may session pa ang mga senador. Sabi ni Senador J.V. Ejercito, may napala naman daw sa maikling pag-uusap. Itutuloy raw ang executive meeting sa susunod na linggo at aalalahanin daw ni Guo ang mga pangyayari. Dumalo rin sa pagdinig si Cassandra Leong na sumagot sa mga tanong tungkol sa kaugnayan niya sa Pogo operation sa Porac. Partikular ang kaugnayan niya kay Duan Renwu na sinasabing isa sa mga namumuno sa iligal na operasyon ng Pogo. Naging emosyonal si Ong na ikwento kung paano niya nakilala si Wu. Sino nagpakilala sa iyo kay Ma'am ko. Duan Ren? Si mother mo ang nagpakilala? Yes, nung buhay Anong pa po relasyon yung ni Duan Ren at your mother? sabi nila, best friend daw po. Siya na po yung tumayong parang parents ko na rin po. Pag-aalis po ng mom ko, yun, yung pagdating niya po, kakaalis lang If po. I may, Senator Sherwin, bakit ka naiiyak, Miss Cassandra? Nung time na yun, kakawala lang ng mom ko, sorry. Nawala as in nag-disappear sila or
Namatay sila. Namatay ma'am ko. And then yun yung panahon na dumating si Duan Renwu. At siya ang nagpasok Mr. sa iyo sa Whirlwind Corporation. No? Yes po, Mr. Tinanong naman ni Senador Jingo Estrada si Suwal Mayor Dong Kalugay tungkol sa umano'y relasyon nila ni Go. At pinagpaliwanag tungkol sa kanyang mga ari-arian, partikular ang Happy Penguin Resort sa Suwal na sinasabing pag-aari ni Kalugay at posible umanong dito nagtago si Go at kalaunan ay tumakas. Dating pulis si Kalugay na may ranggong PO1. Punto ni Senador Jingo Estrada, tila dumami ang ari-arian nito nung mayor na, bagay na itinanggi ni Kalugay. Itinanggi rin nito na meron siya mga bank account na may daan-daang milyong pisong laman. Sa huli, pumirma si Kalugay sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Then Attorney Edgar Alan Reyes. Vicky, kanina ay nung pumasok nga sa executive session itong si Alice Go at ang mga senador, nakita natin nung papasok nila ay nagmamadali na yung mga senador at seryoso yung kanilang mukha dahil nga hinahabol na rin talaga nila yung session na gagawin ngayong araw, kaya kailangan silang dumalo doon at kaya ilang minuto lang talaga yung itinagal nila sa loob ng isang kwarto na nakasara ang pinto. Vicky? Sandra, medyo bitin yung detalye sa executive session dahil syempre confidential. Pero ano yung mood kanina ng mga senador o ni Guo pagkatapos nito kung may chance kang nakita sila kanina? Vicky, paglabas nila nung kwarto ay agad-agad silang pumanta na doon sa mismong sesyon dahil nga hinahabol nila ito. Mga seryoso lang yung mukha nila at handa na doon sa susunod nilang gagawin, which is to participate sa session kanina. Pero ang na-witness natin nung nagsalita si Alice Go na handa siya na mag-reveal ng ilang detalye gaya nung sinasabi niya nga na mastermind, ay nakita rin natin na nag-react yung mga senador at parang sila ay excited o interesado sa maaring sabihin nitong si Alice Go. At katunayan, after nung hearing, Vicky, meron pang eksena dyan na ipakita natin kanina na parang kinukumbinsi siya o medyo pinipilit ng mga senador na mag-proceed na sila sa executive session. Vicky? Sandra, may idea na ba kayo kung kailan eksakto mangyayari yung part 2 ng executive session at kung anong topic o gusto pang mapala rito ng mga senador? Yes, Vicky, ang sinabi sa atin kanina at yun din ang paulit-ulit doon sa pagtatapos ng pagdinig kanina ay pagpapatuloy doon sa susunod nila na hearing. Siyempre, ang ilang senador, sinabi na rin nila in the past na parang hindi sila ganong umaasa na may sasabihin pa talaga na mabigat itong si Alice Go dahil nga ang nasa-sense nila sa kanya nitong mga nagdaang hearing ay parang pinoprotektahan din niya yung mga tao na masasabing maaring mas mataas sa kanya. Pero ganun pa man, kanina nga nung nagsalita siya ng ganun, ay nakita natin yung kasabikan ng mga senador na marinig din. Baka naman nga kung executive session ay magsalita itong si Go kahit paano kanya nalalaman kaugnay sa Pogo operations at yung mga personalidad na nasa likod nito. Vicky? Alright, maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.